Sa dami ng magagandang motor ngayon, ito na yata ang pinakamalakas at best single cylinder ngayon sa katawan ng street legal supermoto ng Ducati. Kaya guys, hindi na natin papatagalin pa dahil kanina ko pa gusto masubukan to sa daan eh. Mga cutie pies, ang Ducati Hypermotard 698 Mono. Gaano tayo kadalas makakita ng supermoto category sa isang brand? Sobrang dalang lang, di ba? Pero hindi na bago para sa Ducati to. Gusto nila gumawa ng isang motor na masaya gamitin at exciting ang itsura. Kaya nabuo ang Hypermotard nila. At nasa harap natin ngayon ang low displacement motard nila. Alam nyo sa isa pang nakaka-intriga sa kanya? Yung makina na nilagay sa 698. This is a new engine from Ducati, by the way, ang Super Quadro Mono single cylinder. 659cc displacement pero kakaibang construction nila. Galing sa makina ng 1299 Panigale. Well, kalahati ng makina ng 1299 Panigale. Kung titignan nyo yung itsura niya, parang bitin, di ba? Kasi tinanggal nila yung front cylinder ng 1299. Majority ng design at hardware galing sa iconic V2 na yon. Mas wide na bore, short stroke, bukod doon, piston, valves, valve chin, yun pa din ang ginamit. So dahil doon, majority ng power niya nasa top end. Of course, Desmodromic timing, liquid-cooled ang cooling system na may lakas na 77.5 horsepower at 9,750 RPM and 63 Nm of torque at 8,000 RPM. Also, magnesium ang engine covers na ginamit. Fuel tank capacity is 12 liters. Curb weight is 160 kilograms. Napakagaan, Diyos ko day. At mabibili nyo ang 698 Mono for 790,000 pesos. Ito yung base at 850,000 pesos naman para sa RVE. Yun yung may quick shifter at may graphics sa body. When it comes to design, dude, ang pogi, no? I mean, mukha siyang enduro bike pero mas street-oriented. Titignan yung mga gulog na road tires na a single seat. Katulad ng mga nakikita natin sa mga enduro bikes. Napakataas ng upuan nito, grabe. Kahit di pa natin siya sinasakyan sa ngayon, makikita mong ang taas talaga eh. Pag Ducati talaga, ang ganda ng pagkapula, no? Still trellis frame, nice. Piping na exhaust niya, ginapang nila dito. Then catalytic sa gitna. Nilagay nila sa bandang suspension, sa part na yan. Then dual exit exhaust. Dalawa tambucho niya yun. Pogi, no? Tapos sa lower part, ito na ang pinagmamalaki ng 698, ang Super Quadro Mono. Is may mga abang siya para sa skid plate eh. Diyan siya ilalagay. Naka-rubber foot pegs, also pwede yung tanggalin to. As in case kung trip nyo. Yan. Dali siyang tanggalin. Also may mga ipin yung pedal nyo para mas kapit yung mga sapatos natin. Actually guys, kung kukuha kayo ng Hypermotard 698, hindi pa nakakabit tong pillion footrest. Baga mayroon lang siyang heel guard. Pero kasama naman to once nabibili nyo yung bike. Kung mahilig kayo mag-angkas, so lalagay nyo lang to. Pero kung gusto nyo mas pogi yung tail section nyo, yung rear end, siguro lagay nyo na lang yung heel guard. So yung shroud niya, yan sa part na yan. Then may kawaling pa kayo sa gilid ng radiator, may cover para, alam nyo yun, maganda tignan sa gilid. Also kawaling sa part na to. Then enduro kawaling sa likod na may nakasulat din na Ducati. Coolant niya dito nakalagay sa kanan, malapit sa headlight. Talim ng unahan niya, no? Signature look ng Hypermotard. Mahabang beak, yung fender niya mataas din. Then masungit na LED headlight. Buksan natin yung motor. Ito yung daytime running light niya nasa gilid. Para siyang pangil. Then kung bubuksan niyo yung motor, yan yung mismo headlight niya. Siguro iwan na lang natin nakaganyan. Also kung ayaw niya ng matingkad na daytime running light, pwede yung gawing dim yan. So, yan. Meron siyang button dito sa right handlebar. So, pipindutin nyo lang siya. Additional cowling sa taas. Wala pa yung noon niya. Then, LED turning light. Then, sa rear, naka-LED taillight din kayo na halos katulad ng itsura niya sa headlight.
Ganda, no? Ganda na itsura ng part na to eh. Dual muffler tapos ganitong klaseng taillight. Nice. Kung mga motor na nagsilabasan ngayon, gumagamit na ng TFT para sa Hypermotard 698, nag-stick sila sa LCD. Ganyan po itsura niya. Alam niyo, kadalasan naman sa mga ganitong klaseng motor, minimalist lang yung setup ng display. So dito, medyo simple lang yung mga binabato niyang mga information. So for the dash, makikita natin ating tachometer, dyan lang sa taas. Speedometer, gear indicator, and also dito rin natin makikita ang ating riding modes, clock, at mga settings sa part na to. For example, gusto natin makita ang engine temperature. Ducati traction control, may 4 na level para ma-adjust to. 1 ang pinakamahina, then mas mataas na number, mas malakas yung traction control niya. Stick tayo sa gitna, number 2 lang. Then, meron tayong Ducati wheelie control, ma-adjust din po yan. Also ABS, pwede nyo i-adjust. Ducati Power Launch. Ito yung launch control. Yes, meron pong launch control ang Hypermotard 698. Nice, no? Total kilometer ng tinakbo, which is 394 pa lang. Trip meter, air temperature, at settings ng bike. So settings, pakita ko lang sa inyo. Riding modes, brightness, clock, date, service, at kung ano pa. Also, meron tayong 4 na riding modes na makikita nyo sa right side ng display. Sa ngayon, nasa road mode tayo. Meron ding urban, also wet. Ito yung kapag basa ang kalsada. Sabi natin rain mode. At sport. So, 4 riding modes. So, ngayon, mag-stick tayo sa road. Minimalist dash, pero ang daming tech na pwede mong gawin sa motor. Grabe, no? Also, may nakalawit na kable malapit sa dash. Mga enduro setup, ganito talaga yung mga itsura. I think this is for the brakes. Right handlebar, meron tayong manipis na configurations for the kill switch and also ignition switch. Ito yung kanina pinindot natin para mag-dim yung daytime running light. And also hazard button. For the Hyper 698, gumagamit to ng ride-by-wire. By stock, meron na pong handguard na kasama and naka Brembo Master Cylinder. Sa kaliwa naman ang ating passing light, high beam and low beam, switch for up and down, turning switch, and also ito rin yung button natin for the mode button. Hold lang natin para magawa yun. For example, gusto natin iba yung riding modes. Ayan. Diyan siya makikita. Then, busina. Saan busina ng Ducati For the clutch lever, gumagamit din ng Brembo. For the suspension, naka 45mm Marsaki upside down forks in gold. Nice. This is fully adjustable, preload, compression, and rebound. Dito nyo po siya pwede i-adjust. Ayan, sa part na yan. Naka single 330mm disc at stock calipers Brembo M4.32. 4 piston calipers with ABS syempre. Nice, maganda yung braking natin dito sa 698. Mayroon kayong plastic radiator guard na kasama once na binili nyo yung motor. Pero medyo wala miya siya. Siguro mas magandang palitan nyo na lang ng metal cover. Zax mono suspension sa rear na adjustable din ang preload, compression, and rebound. So fully adjustable din yung suspension sa likod. May habang swing arm. Nice. Ang ganda ng itsura ng swing arm niya, no? Then, single piston Brembo caliper sa likod na naka 240mm single disc. Likod at harap, gumagamit ng 17 inches alloy wheel. And for the stock tire, dahil supermoto to, ginamitan nila ng Pirelli Rosso 4. Tire size sa likod is 160/60 and 120/70 naman dito sa harap. So, maganda yung gulong nyo for the street, also sa mga likuan. Pansin ko lang yung upuan nyo, mga Cutie Pies. Itong bandang harapan, medyo nagiging loose siya. Pero meron naman siyang locking mechanism na ilulusot nyo lang yan sa part para pag-intact siya. Pero pag nasagi nyo, yan yung itsura niya. So para matanggal ang ilalim na upuan, meron mga allen dyan. Hindi siya yung traditional na Disusi na upuan. Tatanggalin siya by allen. Mukhang okay na tayo dito sa garahe. Subukan na natin sa daan. First ride sa Ducati Hypermotard 698 Mono. Grabe talaga gumawa ng motor ng Ducati, no? Napaka-pogi. Nasa harap natin ngayon ang sa palagay kong pinakamalakas na single cylinder production bike na ginawa ngayon. Ang Super Quadro Mono na nilagay sa 698. Iba dating kapag super motong bike mo, no? I mean, andun yung angas factor eh. Yung itsura niya halos nakikita lang natin na ginagamit sa pang off-road. Tapos naka street tires. Bangis, no? Okay mga Cutie Pies, unang upo sa 698. Alright, taas. Seat height ng bike is 904mm. Ganun po siya kataas. Tayo ay may tangkad na 6 flat with 34 inches inseam. At kapag gina-straight ko yung legs ko, flat foot ko naman. Pero mataas siya. Ganito ang tindingan natin sa bike. Kapag riding tayo, riding style natin, riding position natin, ganyan. Let me know in the comment section kung bagay pa sa build natin. Pugi nito, no? Sa natin, simple lang dash niya. Minimalist. Single cylinder,
Kalahating makina ng 1299. Parang malakas pa rin yung tunog niya para sa stock exhaust, no? Riding modes nasa road, traction control nasa 2, wheel control nasa 2. Mukhang okay na settings natin. Pansin ko pala sa kanya, wala tayong fuel gauge. 12 liters ang fuel tank capacity, tansyahan to. Okay, mukhang okay na tayo dito. Wala na tayong masyadong kailangang ayusin. Excited na akong pasubukan to sa daan, kaya tara. Alright, Hyper Motard 698 Mono. Ergo the bike, nasa supermoto riding position tayo. Napakataas ng view natin sa motor na to. I mean, ayan no, upright yung likod ko. Then medyo papasok yung footpegs natin. And malapit sa atin yung handlebar. So para tayo nasa enduro bike talaga, pero pang street oriented na motor. Tagal na panahon simula nung huling nakahawa ko ng Ducati Ngayon na lang ulit. Side mirror natin masyadong manipis, pero okay lang, kita pa rin naman natin yung mga nasa likod. Actually dito sa 698 Mono, ito yung base model. Pagkakaiba lang niya sa RVE, wala siyang quick shifter, and also yung graphics niya. So kung hindi ka naman fanatic ng maingay na graphics, eh dito ka na lang sa plain, okay din naman. Meron tayong parang palong dito sa taas. Yung enduro bike talaga ganyan setup. Alam niyo mataas yung motor, pero parang may part sa akin na parang ang nipis ng bike para sa build ko. Matigas yung upuan niya, pero malawak yung room ng seat natin. So kahit pa paano, makapag-usog tayo, makapag-forward tayo. So malayo nating nagagalaw yung puwet natin. Kapag nag-race track tayo, eh mas maganda mga positioning natin. Sa lahat ng single cylinder na nilabas ngayon sa market, especially dito sa Pilipinas, mukhang ang Hyper 698 Mono na ata ang pinakamalakas sa ganitong klaseng category. Kasi 698cc displacement naka single cylinder, dude. Yung exhaust niya, alam nyo, kahit stock siya, maingay na yung tunog niya. Dahil nga makakita to ng 1299 Panigale, nilakayan nila ang bore, may clear mga stroke, nilagay nila yung power sa top end ng engine, then medyo nag-sacrifice sila sa low end para kahit pa paano masaya gamitin yung motor. Tingnan yung tunog pakinggan nyo. Grabe no? Naminig sa inyo, doon yung feeling na vibrate yung motor. Single cylinder, ganito talaga karakteristik. Pero grabe power nito sa low end. Nakikita dito engine temperature. Sa ngayon nasa 93 degree ang engine temperature. Dahil Eurobike to, expect medyo mainit siya. Especially dito sa part na to, sa catalytic niya. Tignan nyo naman yung cockpit to. Guys, stock tong handguard niya. Yung mga throttle grips, may logo pa ng Ducati. Kaliwa tayo dito. Subukan natin power ng Hyper 698. Sa ngayon nasa road mode muna tayo. Pakiramdaman natin. Maangat yung harapan. Grabe, sarap ng makina. Mukhang mas masaya ito kapag nasa sport mode. By the way, pwede kayo magpalit ng riding modes kahit na-under kayo. Lagay natin sa sport mode. Yan, sport mode. Oy! Nakaangat yung harapan. Napakalakas. Paraning yung motor na to. Also yung mga fairings na hindi nagpa-flop, hindi maalog kahit medyo ma-vibrate yung motor. Also yung daan kasi hindi pantay, mainit lang talaga. Especially yung pantalon nyo tsaka short nyo hindi nagko-close, so napasok dun yung init. Sarado lang natin.
Alam niyo mga hyper ng Ducati, kadalasan natin nakita to sa makina ng V-twin eh. Pero para mapababa yung presyo, hinati nilang makina ng 1299 Panigale, nilagay nila dito. By the way, presyo ng bike is 690,000 pesos. Alamin natin, hindi mura yun, especially dito sa Pilipinas. Pero kasi Ducati to eh. Kapag narinig mo yung pangalang Ducati, baga parang iba yung level ng status mo sa society eh. Pwede ba siya sa mga beginner? Hindi ko masabing oo, hindi ko rin masabing hindi. Kasi aminin ko sa inyo, nakakagulat yung power niya sa low end. Pinahinanan nila to ng bahagya para lang mapalakas yung top end. Pero ganun pa man, lakas pa rin eh. Ganda ng gulong. Alam niyo yung ganitong klaseng motor, ito yung tipo na hindi pwede pang long ride. Kasi una-una, yung position niya sa bike, yung riding comfort na maibibigay ng hyper, hindi para doon kasi matigas yung upuan nyo eh. So sa mahabang biyahe, mangalay yung puwet nyo and also yung yag bolts nyo, mahihirapan, susuko. And also yung fuel tank capacity nito is 12 liters lang. Mayat maya pagas nyo dito kung sakaling lalayo kayo. Pero up to you kung gusto nyo talagang lumayo, bakit hindi. Ang hyper kasi para sa akin pang tambike siya. Gusto nyo magyabang sa mga kaibigan nyo, gusto nyo mag race track, ayan, para dyan ang hyper motor. Siguro ikot na tayo dito. Grabe, kahit third gear lakas pa rin, no? Gaan ng motor, 160 kilograms. Pwede mo iwas-iwas eh. Nagsusunog na naman sila. Kumukonsumo po ang Hypermotor 698 ng 20 km per liter. And para sa ganitong klase displacement, hindi na ako nagulat. Saktuan lang naman, hindi ganun kalakas, hindi ganun katipid. So okay lang yung ganong klaseng fuel consumption. Kaya kung kukuha ka ng Ducati, hindi mo naman after matipid na motor eh. Kukuha ka ng Ducati kasi Ducati yung motor mo. Gusto mong may Italian engineering sa garahe. Rev natin yung motor, parinig ko sa inyo. Single cylinder, dual exit exhaust yun by the way. At ano po yung tunog nya? Nasaan pre, nasa harap ah. Guys, I would like you to meet Jao. Siya ang may-ari ng Ducati Hypermotor 698. Actually guys, kung naalala nyo si Jao, siya yung nakasama natin sa Marinduque. Nung pumunta tayo doon, bumisita tayo ng Marinduque. First and last yun eh, no? Merong hotel na pinag-stayan natin doon. Actually, siya yung may-ari nun. Good friend natin si Jao, nakilala natin sa motorismo. Jao, may tanong ako, bakit nag-Ducati ka? Kasi may R1 ka na, di ba? Actually, sa father ko to. So, kinuha ko lang. And pero sa province kasi hindi mo naman masasagad yung mga inline 4, so puro likuan kasi wala namang stretch of roads. So ito talaga yung perfect para sa mga ganon, mostly sa specs tsaka sa weight. Ayun, sobrang gaan. So yung number one talagang strength niya para sa akin is yung engine. Grabe yung engine nito, strongest single cylinder as of now na production bike. Sobrang pogi ng bike. Oo. Ilang araw ko pa lang siya nagagamit pero wala pa akong masasabi sa kanya ngayon except sa masaya talaga siya. Sobrang gaan, sobrang lakas. Grabe yung power to weight. Invite mo sila sa shop mo. Saaling mapadpad sila ng Marinduque. Guys, if mapunta kayong Marinduque, Motomart, we're located sa Barangay Santol, Buwak, Marinduque, and dealer tayo ng SEC. Also guys, if ever pupunta kayo ng Marinduque, meron silang accommodation doon na pwede nyo pag-stayan. Balar Hotel, tama ba? Balar Hotel and Spa. Balar Hotel and Spa, so yun. Saan located yun sa Marinduque? Barangay Balaring, Buwak, Marinduque. Barangay Balaring. 30 to 40 minutes away sa port. Yeah, shout out sa father ko, John Uy. Oh, bike mo, uwi ko na.
Mag-enjoy ka dito. Final verdict sa Hypermotard 698. Kung gusto nyo ng magaan, malakas na motor at the same time pogi galing sa Italian brand. Guys, etong 698 ang babagay sa inyo. Yung tignan nyo naman kung gaano ka pogi ito. Makikita kayo ba? For 690,000 pesos, kukuha ka ba ng 698 mono? Let me know in the comment section down below. So hanggang dito na lang po muna ang review natin. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga itong content, huwag kayo mag-alala dahil sa tamang channel kayo, so make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Kitty Pies, see you po sa next content.